Isa rin sa mga paaralang aktibong namamahala ng kanilang gulayan sa paaralan ay ang Lukban Elementary School sa Baguio City. Ano kaya ang kanilang best practice? Alamin sa report ni PIAUC intern Mark Legaspi. Mula sa simpleng pagtatanim ng gulay, mas pinalakas ang seguridad sa pagkain at gustong nutrisyon ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng programang Gulayan sa Paaralan, hinihikayat ang bawat paaralan na magkaroon ng sariling taniman bilang bahagi ng paghubog ng malusog, responsable at may malasakit sa kalikasang kabataan. Kasabay ng pagdiriwang ng Nutrition Month, mas pinalakas ng Department of Education ang pagpapatupad ng programang Gulayan sa Paaralan bilang bahagi ng pagsusulong ng wastong nutrisyon at seguridad sa pagkain ng mga mag-aaral. Isa sa mga aktibong kabahagi sa naturang programa ang Lukban Integrated School sa Baguio City na patuloy na nagpapatupad ng programang Gulayan sa Paaralan upang mahikayat ang mga mag-aaral na matutunan ng kahalagahan ng pagtatanim, wastong nutrisyon at seguridad sa pagkain. Ayon kay Jan Parayaw, Gulayan sa Paaralan Coordinator, ang mga gulay na itinatanim at inaani sa paaralan ay ginagamit sa school-based feeding program upang makapagbigay ng masustansyang pagkain sa mga benepisyaryong mag-aaral. Right. Ang gulayan sa paaralan ng Lukban Integrated School ay sinusuplayan ang ating beneficiary sa school-based feeding program. So mula sa ating tinatanim na mga gulay, ito ay ibinibigay at pinapakain natin sa ating mga beneficiaryo ng school-based feeding program kagaya ng repolyo, mga wombok at iba pang mga gulay. And then kung hindi man nila makain dito sa school ay pinapauwi natin sa ating mga mag-aaral para doon na lang sa bahay nila lulutuin ang ating mga gulay. Hindi lamang mga gulay ang pinapamahagi sa ilalim ng programa, kabilang din dito ang mga produktong mula sa poultry, gaya ng itlog at karne ng manok, bilang karagdagang suporta sa pagbibigay ng masustansyang pagkain para sa mga benepisyaryo ng school-based feeding program. Okay, so mayroon po tayong mga gulay, mayroon din po tayong mga poultry produce like itlog at mga chicken meat. And ito po yung mga pinapakain natin sa ating mga benepisyaryo ng school-based feeding program. Isa sa mga pangunahing hamon sa pagpapatupad ng programang Gulayan sa Paaralan ay ang pagpapanatili ng tuloy-tuloy na pagtatanim at pangangalaga sa mga school garden. Aniya, mahalagang magkaroon ng patuloy na partisipasyon at suporta upang matiyak na maging produktibo ng naturang programa. So far, hindi naman po masyadong hamon, kaya lang ang problema lang natin ay yung pag-maintain. Okay? So yung to maintain the garden, to maintain the school garden, to maintain the planting of varied vegetables, that is really the problem. And the growing of vegetables that we plant, that is taking too much time for the teachers, the school personnel, and of course the kids who are really want to help the school in planting vegetables and growing the vegetables. Bilang suporta sa programang Gulayan sa Paaralan, taon-taon naglalaan ng karagdagang pondo ang Department of Education upang matugunan ang mga pangangailangan ng programa. Ginagamit ang pondong ito sa pagbili ng makagamitan, seedlings at iba pang materyales na kinakailangan upang mapanatiling maayos at tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng school garden. Bukod dito, nakakatanggap din ang programa ng suporta mula sa pamahalaang lungsod ng Baguio, partikular sa City Veterinary and Agriculture Office o CVAO, na tumutulong sa pagpapalakas ng implementasyon ng programa. Mayroon din po sa nanggagaling sa ating city, sa ating syudad, sa city government, lalong-lalo na po ang CVAO, City Veterinary and Agricultural Office. Sila po ay nag-conduct ng seminar para sa ating 4-H club o mag-aaral para maturuan sila kung paano magtanim ng gulay, kung paano maggawa ng composting at paano mag-alaga ng mga gulay. So yan po malaking bagay para po may tuloy-tuloy po ang ating gulayan sa paaralan at yung mga naturuang mga bata ay natututo rin na ipapamahagi po nila sa kanilang mga kamag-aral.
Actually, yung ating pagtatanim dito sa eskwelahan, yung mga bata na nakikita nila yung kung paano lumaki ang gulay, katulad ng repolyo, katulad ng wumbok, mga talong, nakikita nila kung paano inaalagaan at paano lumalaki at paano hina-harvest ang mga iba't ibang mga gulay na itinatanim sa ating mga school garden. At doon alam ko natututo na ang ating mga mag-aaral. Higit pa sa pag-aani ng sariwang gulay, ang programang Gulayan sa Paaralan ay nagtatanim din ng kaalaman, disiplina at pagpapalaga sa kalagayan ng sapat na nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan, isang hakbang tungo sa mas malusog na enerasyon at isang matatag na kinabukasan. Mula rito sa Lucban Integrated School, ako po si PIA UC Intern Mark Ligaspi para sa PIA News Cordillera.